Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng maha blanca. So inuna ko na nga dyan, inilagay yung dalawang supot ng Coco Mama. Dalawang pack, tapos isang lata ng evap. At itong cream corn. Isang lata din, tapos isang lata ng whole corn. May option po kayo kung gusto nyo ubusin yung whole corn or half lang. Ako kasi inubos ko na kasi ganun din naman. Favorite ko po yung mais. Then nilagay natin yung isang lata ng condensed milk. Yan, at optional po kung magdadagdag pa kayo ng sugar. Ako po nagdagdag ako dyan ng mga 1/2 cup lang na sugar kasi pag nilagyan natin ng cornstarch mamaya ay tatabang pa po yan. So di po ako dyan nagdagdag ng tubig. Wala pa akong nilagay na tubig. Yan, dinudurog ko lang yung kasi yung cream of corn. Buo-buo siya. So sa time po na yan is di ko pa naka-on yung induction cooker natin. So ayan yung asukal. Kalahati lang ng cup ang nilagay ko dyan. Di ko na sinukat, tansyahan na lang. Then inon na natin yung ating lutuan. At halo-haluin lang natin kasi baka yung sugar ay hindi pa natutunaw. Wala pa po yan cornstarch. Kailangan lang nating lutuin mabuti yung gata bago natin ilalagay yung cornstarch. Hindi ko siya tinitigilan ng paghalo kasi maliit pati yung ating lutuan. As in sobrang sikip. Wala kasing choice kasi yung isa kong kawali manipis. Nasusunog naman kapag doon ako nagluto ng maha. Ayan, hinahalo-halo ko lang. At nilagay na natin ngayon yung cornstarch. Sa kapag galinagay na yung cornstarch, kailangan nating hinaan yung apoy. Yung mahinang-mahina lang talaga kasi mabilis po talagang masunog. So ayan, lumalapot na siya. Unti-unti nang bumibigat yung paghalo pero itutuloy-tuloy pa natin kasi kailangan lutong-luto po yan kasi pag hindi is malalasahan po ay yung cornstarch. So hindi mo siya pwedeng tigilan ng paghalo. So ito na nga ba yung sinasabi kong struggle kapag maliit yung kawali. Talagang halos tumatapon-tapon siya. Yung nilagay ko pong cornstarch ay 1 cup lang yun. Tapos nilagyan ko rin ng tubig. Tinunaw ko sa tubig. 1 cup din yung tubig. At ayan, dito sa part na to talagang humihirap na siyang haluin. Pero syempre tuloy pa rin. Kasi sabi ko nga hindi pwedeng tigilan dahil didikit siya. Yun na well combined naman na yung ating cornstarch. Pinapaluto pa natin kasi baka lasang cornstarch pa yung ating maha. So sa part na yan is talagang halos ready na siya. Pinutol-putol ko na din yung video kasi mahaba na. Then isalin na natin sa paglalagyan nating tray. So yung tray po, saktong-sakto lang talaga dyan yung niluto ko. Kung gusto mong magluto ng marami, doblehin mo na lang po lahat ng ingredients na sinabi ko kanina. Kung times 2 nito, di times 2 rin po lahat ng ingredients. Tapos pantay-pantayin lang natin agad kasi pag medyo binagal-bagalan pa natin ay mabubuo na yung ating maha. O diba, napakasimple lang talaga ng paggawa ng maha. Pwede mo po itong pang negosyo. Pwede rin namang pang merienda.
Puwede rin talagang pang-pamilya, 'di ba? Kaysa bibili ka, magluto ka na lang, napakadali lang din talaga. Tapos kailangan natin 'tong lagyan ng toppings. Yung iba, ang tina-toppings dito ay latik pero kami po ay cheese lang. Yun lang, thank you.